Magandang hapon po muli mga kapatid, mga kaibigan. Narito po muli tayo para ipagpatuloy natin ang lesson natin patungkol sa mga commandments, ano? So, nasa pang 358 na tayo ng 613 commandments. Ito ay patungkol sa agriculture and animal husbandry, no? So, yung 358 to 364 na commandments, patungkol ito sa agriculture, no? Sabi dito sa 358, wag daw tayo mag-crossbreed ng cattle of different species, ano? Leviticus 19:19. Kasi ang Panginoon ginawa niya ang mga animals na maayos, no? Pag pinag-crossbreed natin, nagkakaroon ng problema na nakakaapekto ito sa balance ng nature, ano? Ewan ko kung familiar kayo, yung katulad ng liger. Yung liger ay nag-crossbreed yan ng lion saka tiger. At lumalaki yung malaking-malaki yung animal. It's not proper, no? Leviticus 19:19 sinasabi ro na wag daw nating gagawin ito. Yung iba kasi pinagtitripan talaga eh. Naalala ko nga yung one time yung nandoon ako sa Palawan, sa Coron Island, ano? Nakakita ako ng isang freak na manok, no? Napakahaba ng leeg, tsaka ang pangit ng itsura. Yung pala ay anak pala yon o crossbreed ng eagle tsaka ng inahin na manok, ano? Ang ginawa ng mga tao, pinagtripan nila, kinulong nila yung isang agila na lalaki at yung inahin na babae, no? So, nangyari, siyempre, nag-mate sila. At yun nga, ito nga ang resulta. Tapos, maiksi lang ang buhay ng manok. So, itong eagle, pag ang eagle pala pag nag-asawa na siya, hindi na siya ulit nag-aasawang muli. So, nasayang yung lahi nung eagle, ano. Tapos, ang anak niya ay parang manok na parang agila na hindi mo maintindihan. Basta ang pangit ng dating, ano. Kaya sinabi ng Panginoon, wag daw natin gagawin ito. Ganon din yung pang 359, wag daw natin tayo magtanim ng mga buto na magkalapit, ano, sa ng magkakaibang seed sa isang garden, siguro sa isang field, ano. Nasa Leviticus 19:19 din 'yan. Kasi ang gusto ng Panginoon maayos, arranged, organized, orderly. At hindi natin alam exactly kung ano nangyayari. May mga effect ito na beyond our knowledge, no? So it's better na lang na mag-obey tayo minsan. There are times na hindi natin naiintindihan, ano, katulad ng ang hindi dapat pagkain ng mga unclean animals, ano. During that time hindi pa nila naintindihan yung mga toxin na katulad ng sa mga seashells. Um, ngayon sa technology natin naintindihan na natin na may mga bacteria pala yan, ano, may mga toxin na harmful sa human being, ano. Tapos katulad din ng mga aso, maski lutuin mo na yan, yung ganun din ng mga baboy, meron pa ring natitirang worm na hindi namamatay sa apoy, ano. So it's something na hindi pa naintindihan ito 3,500 years. Pero yung mga sumusunod ay they were able to save themselves sa sakit. Yung mga hindi sumusunod, nagkakasakit sila. So, may mga reason kung bakit inuutos ito ng Panginoon. So, hindi natin, sometimes it's better not to question, ano? Gawin na lang natin. Ganon din yung sa pang 360 sabi dito, not to eat the fruit of the tree for 3 years from the time that it was planted, Leviticus 19:23. Ang nangyayari rito ay hinahayaan lang natin na tumubo sila. Ngayon kung kakainin sila ng mga animals, kakainin sila ng mga mahihirap, okay lang, ng mga strangers, okay lang 'yon. Pero yung landowner, hindi niya dapat kakainin 'yon. On the 4th year pa lang siya pwedeng magsimulang mag-harvest, no? So in that way, nabibigyan natin ng chance yung tree, yung land, kasi bumabagsak lang yung ano niya, yung mga hinog at nabubulok na prutas para ma-fertilize ng sarili niya yung lupa na para naman maging healthy yung fruit tree, ano. Um,
Yung from 361 naman, sabi dito, yung mga fruit-bearing trees in the fourth year of their planting ay sacred ito. Ah, Ngayon, ito ay dadalhin mo, kakainin mo ito sa Jerusalem, no? So, paano ngayon kung hindi ka makakapunta ng Jerusalem? That's fine. Ito yung time na ibibigay naman natin. We eat it together kasama ng mga aliens, mga hindi yung aliens na galing sa sky, ano? Yung mga, ibig sabihin mga hindi natin kakilala, mga dayo, yung mga mahihirap, mga kamag-anak natin, we eat it together before the Lord, no? Yun yung sinasabi. Tapos yung pang 362, not to sow grain or herbs in a vineyard. Deuteronomy 22:9 yan. So wag daw yung vineyard, yung mga grapes, ano? Wag daw tayo magtatanim ng grain doon or herb. Siguro may effect ito, we don't know, hindi ako agriculturist, pero utos ito ng Panginoon. There should be some effect one way or another, ano? So ito yung mga simple things na commandment, ano, na hindi naman siya salvation issue, mga maliliit na bagay, pero katulad nga na sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 19, ano, yung mga hindi sumusunod, ano, na if anybody, sabi niya, kung sino hindi sumusunod sa maliliit na commandment, if anybody who does not keep the least of the commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom, no? Hindi lang sa hindi sinunod, itinuturo pa na wag sundin, ano? Ito yung mga maliliit na bagay ito, eh. Hindi siya salvation issue, pero nagiging salvation issue kapag hindi na nga natin sinunod. Tapos itinuturo pa natin na wag gawin. So nagiging problema. So I hope na wag natin kokontrahin ito, no? Kung hindi mo ayaw gawin, di okay lang. Wag mo na lang ituro sa iba na wag din nilang gawin. Kasi kapag ginawa natin to, doon tayo magkakaroon ng problema, no? At least yung disobedience within ourselves lang, no? Sa atin lang. Another thing is sabi dito sa pang 363, no? Deuteronomy 22:9, wag daw natin kakainin yung mga iba-ibang seed sown in the vineyard, no? Kasi hindi dapat nga kainin yon. Kasi unang-una di ka dapat magtanim, ano, ng doon. Siguro ilalayo lang natin para siguro walang effect sa ugat ng vineyard, ano. Tapos sabi rin dito sa pan 364, not to work with beasts of different species, no, yoked together. Huwag pagsamahin ng baka at kalabaw o kabayo at baka, something like that. Kasi magkaibang speed sila. Ang nangyayari, napapahirapan, pareho sila hirap. Yung kabayo gusto magtatakbo, mabagal naman yung kalabaw pero malakas. So hirap. Kaya nga isa sa mga commandment ng Panginoon, do not be equally yoked with unbelievers. Kasi parang ganito rin tayo, eh. We are animals of different species, no? So let them work together, sila at tayo. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin sila papansinin or something, ano. Ang sinasabi lang, hindi natin itatrato ang sarili natin na katulad nila. We have to be different from them in such a way na hindi natin ginagawa ang mga ginagawa nila. Pero tayo ay magiging ilaw sa community. Kaibigan natin sila, babatiin natin sila, tutulungan natin sila. Pero we should not be equally yoked with them, ano. Yun ang utos ng Panginoon, ano. Ngayon, ang pang 365 about clothing naman to, sa pananamit, ano. Sabi rito, a man should not wear women's clothing. Deuteronomy 22:5. Ito sinasabi ng Panginoon na wag tayo cross-dress, no. Maski pabiro or totoo, iwasan natin ang ganitong situation, ano. Again, hindi ito salvation issue, pero magiging salvation issue kapag hindi na nga natin ginagawa, tapos itinuturo pa natin na gawin din ng iba. So or i-contradict ng iba, no. So it's gonna be a problem, no.
Ganon din, connected naman yung 366 na ang babae naman, wag din magwe-wear ng women's clothing. Hindi ko po nire-refer dito ang pantalon, ano? Kasi meron mga kapatiran na medyo strict sa ganito. Wag daw magpapantalon. God bless them sa kanilang ano, dahil sinusunod nila ang commandment, ano. Pero may mga pantalon kasi na pambabae talaga eh. Yung mga cut shop na pambabae. I'm not talking about that. Ngayon, pero kung ang conviction ng mga iba ay ganon, then let it be. Yung kanila yan eh. That's their thing and I have nothing against it. So let it be. Pero those who can understand, um, para sa akin at para dun sa mga ibang mayroon ding medyo iba ang interpretation nito, it's fine. We should not fight over small things, ano. Katulad nga ng laging sinasabi ko, marami tayong pwedeng pag-agrihan, no? Doon tayo mag-dwell sa pwede natin pag-agrihan and marami, libu-libong bagay tayo pwede mag-agree or even 1,000,000 items, ano. Let's not dwell on yung mga 2, 3, 10 differences natin. So okay lang yan. Pero I'm just reading it based on the Bible, ano. Tapos, sinasabi rito sa 367, not to wear garments made of wool and linen mixed together. Deuteronomy 22:11. Again, isa ito sa mga, maski ako, hindi ko masyado pa maintindihan kung ano ito. Maaring connected dito sa mga negative ion or positive ion. Who knows kung bakit hindi pwede. Maaring mahirap gawin pero may mga damit kasi na naghahalo ang wool sa kalinan eh. Siguro so possible na gawin. Pero sabi ng Panginoon, wag daw gawin ito. Hindi natin naintindihan ang concept behind at maaring hindi natin maintindihan sa lifetime natin. Katulad din ng mga Israelitas nung araw, they never understood yung mga food commandments until ngayon naintindihan na natin. Yung mga linen and wool mixed together, may mga experts na nag-explain, it sounds reasonable, pero the whole point is, dito tayo itetest ng Panginoon kung sa mga maliliit na bagay ba, can we be trusted of obedience, no? Mapapagkatiwalaan ba tayo ng Panginoon na maging obedient tayo sa kanyang salita? Maliliit na bagay pero magkakasubukan. Kasi kung hindi natin kayang gawin ang maliliit na bagay, how can we expect or how can God expect us to do greater and bigger things, no? Yung mga mas mahirap na gawing commandments, ano? So malamang hindi talaga natin magagawa all together. So at least man lang itong mga kaya natin gawin, maliliit na bagay, we have to give it to the Lord. Yun lang ang aking ano, no? Kung hindi natin naintindihan, then tsaka na natin. Maring pagdating niya, tanungin natin, ano ba talaga ang logic behind this, ano? Bakit hindi pwede? And I'm sure may very logical explanation ng Panginoon na maintindihan natin in time. Pero for now, sunod-sunod muna habang may time. So, ang ano naman, ang commandments na 368 to 371, pertaining ito sa firstborn, ano? Yung 368 dito sinasabi na to redeem the firstborn of human male. Exodus 13:13, Exodus 34:20, and Numbers 18:15. 3 verses pertaining sa isang commandment. Kasi ang lahat ng firstborn male belongs to the Lord. Yan yun, ano yan sa Panginoon. Ako, firstborn son din ako. So, I belong to the Lord. Ngayon, pinapa-redeem. Kasi pag hindi ni-redeem, dapat mag-serve tayo sa temple. Wala nga lang temple, so siguro mag-serve tayo sa service ng Panginoon, ano? Pero meron ding redemption, which is maliit na bagay lang naman yon, a couple of silver coins. It's not too much actually. It's more of a symbolism, more of a ceremonial rather than anything. Again, hindi siya salvation issue, pero it's something na if we can follow this, masusunod natin, maganda. Kasi sinabi naman ng Panginoon lahat ng firstborn sa Kanya. Pero kung gusto mong i-redeem ang anak mo, i-redeem mo. Kasi
may napili na siyang mga priests, and which is yung sa Levitical priests, ano. Um, Katulad ni Samuel, si Samuel hindi ni-redeem eh. So doon siya nag-serve sa temple. Kaya doon siya, inano siya eh. Ngayon, ganun din. Pero pag babae, okay lang. Hindi siya kailangan i-redeem. Kung ang second born, ang lalaki, wala na yan. Hindi mo na kailangan i-redeem. Kasi yung una lang. Yung 369, to redeem the firstling of an ass, or yung mga donkeys, ganun, ano. So Exodus 13:13, Exodus 34:20. Ito naman, kailangan mong i-redeem siya, ba kung meron kang kabayo o donkey or something, i-redeem mo siya using yung animal na clean, like a goat or a lamb. Kailangan mo siyang i-redeem. Ngayon, ang mangyayari nun, in exchange sa buhay nung lalaki na donkey or kabayo or whatever, in exchange of that, ay a lamb or a sheep or a goat or a kid, yung baby goat, no? Hindi yung kid na bata. So, it's a baby goat or sheep or something like that. I-offer natin sa Panginoon. So, ang gagawin doon, hindi, wala naman na tayo mga burnt offering. So, we cook that. Basta yung blood lang ay dapat ipaalis, maalis, ano. And then we bury it in the ground, yung dugo. And then we cook it. And then kakainin yon before God, before the Lord, parang fellowship lang with the family members, with yung mga mahihirap, bibigyan natin, mga fatherless, widows, mga ganun, ano. So, ganun ang ginagawa. Kasi wala naman temple. So, otherwise, kung may temple, doon ang gagawin. Pero, maski may temple, kung hindi ka naman makapunta ron, ganun pa rin ang gagawin mo. Kasi utos ng Panginoon yan eh. So, ano lang yun, lulutuin mo lang, and then we eat it like a fellowship. No? Hindi siya sinusunog ng hanggang maging abo. It's not like that, ano. Tapos, pag hindi mo raw ni-redeem, based sa Commandment 370, i-break mo, patayin mo yung ass o yung kabayo or something, which is, sayang naman, di ba? I-redeem mo na lang ang maliit na bagay. So, again, ito, mga hindi salvation issue, pero dito nagkakasubukan kung susundin natin. Ito, medyo a little bit higher na kasi may value na to compared dun sa mga nagtatanim ka lang, yung mga hindi mo kakainin yung prutas, mga ganun. Ito medyo may value na, no? Ang 371, wag daw i-redeem yung firstling ng clean beast. Numbers 18:17. Alba nakita mo? Baka. Naku, malaki-laki to. Costly, no? Ayokong, hindi ko na lang i-redeem ko ito. Hindi pwede. Kasi ang baka is a clean animal, or ang kalabaw is a clean animal, or ano. Ang kabayo is unclean, pero ang baka, kalabaw, ano yan eh. So, we have to kill it and offer it before the Lord. So, yan ang ano ron, ano. Ito lang naman sa mga willing lang sumunod. Pag hindi ka willing sumunod, wala na tayong magagawa ron, ano. So, I'm just saying kung ano nasa commandment ng Panginoon. Ngayon, ang pang 372 hanggang 401, pertaining ito sa mga high priests, and Levites. So, maaaring hindi applicable sa atin ito kasi hindi naman tayo high priest, hindi rin tayo priests and Levites, no? Pero kaya hindi naman buong 613 commandments is applicable sa atin. May mga iba para sa mga babae, iba para sa mga lalaki, iba para sa mga firstborn lang, iba para sa mga Israelites na nasa Israel, may mga iba para sa mga kings lang, yung iba naman para sa mga priests and Levites and high priests. So, hindi applicable sa atin. Pero it's worth knowing kasi may kadahilanan po ito. Dahil darating ang araw, sa first resurrection, meron tayong role. Pag binuhay tayo ng Panginoon sa first resurrection, hindi po tayo magpi-play ng violin, ng gano'n, ano? Parang lumilipad-lipad tayo. Hindi po, ano? May role tayo. Sabi ng Bible, we will be a kingdom of kings and priests, no? Ngayon, pag na kingdom of kings and priests tayo, hindi natin alam kung ano role natin.
Maybe we will be assigned as a king, meaning we handle cities or countries, depende sa sa kung anong tingin ng Panginoon na kakayanan natin based sa faithfulness natin dito nung buhay pa tayo. Or we will be priests, no? Serving Him as a priest sa nations, no? Ngayon, kung hindi mo alam to, then wala. Baka hindi tayo kailangan, ano? Hindi, baka sa second resurrection tayo abutin, ano? So, again, it's worth to know this para lang may idea, no? Sa 372, ang priest daw shall put a priestly vestments for the service, yung Exodus 28:2. So may uniform sila. Ang mga priest needs to put a priestly vestment para sa service. Tapos, 373 na commandment, wag daw magpupunit ng damit ang high priest. Exodus 28:32, no? Na kung saan, kung maalala natin nung pinipersecute si Yeshua, nung high priest na si Ananias, no? Nung sinabi niya na siya ay son of God, pinunit niya yung kanyang damit. Hindi niya dapat ginawa yon. It's against the law na gagawin ng high priest yun. So, in violation na kaagad siya ron, ano? 374, the priest shall not enter the sanctuary at all times. So, meron lang time na pwede siyang pumasok. Ayon niya sa Leviticus 16:2, ano? Hindi pwedeng anytime. Meron lang certain times na pwedeng pumasok ang isang priest sa sanctuary, sa temple. Pag pumasok ka ng alaalanganin, malamang mapapahama ka. So, warning ng Panginoon yan, ano? And, ganun din sa 375, ang ordinary priest daw, wag niyang i-defile ang sarili niya sa pamamagitan ng mga namatay. Kahit pa kamag-anak niya yan. Yung namatay, maliban lang sa kamag-anak niya. Yun ang ibig sabihin, ano? So, kasi ang mga priest ay sanctified sila, holy above the people sila. Kung ang mga ordinary people are sanctified among the people, ibig sabihin, nakahiwalay na yung mga Jew, mga Israelites sa mga nations. Ano? Among the nations, ang mga Levites naka-separate pa. Tapos among the Levites, ang mga priest naka-separate pa. Tapos among the priest, ang high priest naka-separate pa. So may level of sanctification, o may level ng separation, no? So sinasabi rito na wag daw hahawak ng patay, maliban lang kung sariling kamag-anak, ano. Tapos ang 376, ang mga anak daw ni Aaron, meaning yung mga priests, ano, wag nilang i-defile ang sarili na kahit sa kamag-anak pa nila. Hindi pwedeng umattend ng burial. Kaya nung namatay yung dalawang panganay na anak ni Aaron, kasi dahil sa nag-offer sila ng strange fire, hindi sila umattend ng burial. So ibang mga kamag-anak ang umattend, ano? At hindi rin sila pwedeng magluksa na katulad ng mga ibang Israelitas, na inuutusan sila na magluksa para sa kanilang mga kamag-anak, ano? Leviticus 21:3. So medyo stricto pag naging priest, ano? May mga certain things na hindi pwedeng gawin, ano? Tapos ang 377, ang priest daw ay nag-immerse during that day para malinis siya from his uncleanness, shall not serve the sanctuary until sunset, ano? Kung ngayon siya nagpa-immerse, hindi pa siya pwedeng mag-serve until sundown, no? Kaya po yung yung story of the Good Samaritan, makikita natin dito na yung priest nung nakita niya ang isang Israelite na binugbog at halos patay, hindi siya lumapit eh. So hindi dahil sa masamang tao siya, kundi meron siyang sinusunod na commandment din, ano, na hindi siya pwedeng gumawa noon, ano. Ganun din ang Levite, no. Pero again, may mga certain times ang pinopoint out ng Panginoon
Kasi during that time, meron silang option. Anong gagawin? Tutulong sa tao o magsiserve sa temple? Kasi ang mga Israel, ang mga priest po, ano, mga kapatid, ano, mga kaibigan, sila po ay bounded na mag-serve sa temple, depende sa division nila. So they only serve 1 week straight every 6 months. So yung kapalit nila, kung ano yung division nila, ay mag-aantay yun. Kung walang kapalit, hindi sila makakaalis. So, pero meron naman yung isang commandment na dapat tulungan mo ang kapatid mo na halos mamatay na, nangangailangan ng tulong. So dalawang commandments parang in conflict, ano? Dahil priest sila, um, yun nga, no? Hindi sila pwedeng humawak nun. Pero ang sinasabi ng Panginoon, pipiliin mo ang higher commandment. Katulad niyan, kunwari, may dalawang commandment. Sinasabi dito, honor your father and mother. So it's a commandment. Pero kung yung magulang mo ipiniprevent ka para magsilbi sa Panginoon, ano ang pipiliin mo ngayon? Di ba? To serve God or to honor your father and mother by not becoming a believer. So, pipili ka. Meron ding commandment na we have to obey the authorities at all times. Pero kung yung authority mismo nagsasabi hindi tayo pwede mag-worship sa Panginoon kasi pinagbabawal nila, alin ba susundin? Yeah. So doon makikita mga certain things, ano. Ito another example, yung time na si David ay gutom na gutom, hinahabol siya ni King Saul, tapos humihingi siya ng pagkain doon sa priest. Tapos walang maibigay ang pagkain ng priest kundi yung shewbread na by law, priest lang ang pwedeng kumain, no? Pero dahil sa gutom, mamamatay na sa gutom si David, kinain ni David yun, ano? Sabi ng Panginoong Yeshua, hindi nagkasala si David. Pero anong resulta? Namatay po yung priest, pinatay siya ni King Saul. So somebody has to pay the price. Pero again, hindi naman ibig sabihin na hindi ligtas yung priest. I think he did the right thing. Pero it's just time for him to die. Because the law of God is the law of God, unfortunately. So I'm sure nasa magandang situation naman yung priest. He died a hero, protecting David. So it's again, good work niya yun, no? Sinasabi rin dito na hindi pwedeng mag-marry ang isang priest sa divorced woman, Leviticus 21:7, ano? At hindi rin siya sa 379, hindi rin siya pwede magpakasal sa isang prostitute o dating prostitute, Leviticus 21:7. Saka hindi rin pwedeng magpakasal ang isang priest sa babaeng hindi na virgin, no? Yan yung mga commandments sa priest. Hindi naman natin isinasantabi ang mga kapatirang babaeng hindi na virgin, pero para sa mga priest, sila po ay pinagbabawalan. Yung iba pwede, pero ang mga priest hindi, no? Kaya nga, kung habang pwede, we advise yung mga kapatiran natin babae na wag silang ma-defile ng hindi nila asawa. Kasi that would be to their disadvantage din, ano? Kahit gaano ka in love, kung maaring you preserve yourself para sa iyong magiging asawa or sa after magpakasal, it's better that way, no? Pero kung tapos na, wala na tayong magagawa, wag na lang ulitin, no? Yun ang ating advice, ano? Pero sa mga nakikinig na meron pang chance, then ito yung gagawin natin. Utos ng Panginoon yan, no? Baka sakali ang mga kapatiran natin babae ay i-match sa future priest na inassign ng Panginoon. We don't know. Hindi yung pari ng kung sino. Pari ito ng Panginoon sa temple, ano? So I'm not talking about yung mga paring hindi nagpapakasal. Hindi po ganun. Sinasabi rin dito na dapat sa 381, ano? Commandment 381, na dapat magpakita daw tayo ng honor sa priest, ano? At dapat bibigyan natin ng siya yung nauuna sa lahat ng bagay. Kung sa pila, siyang mauna. Dahil holy sila, Leviticus 21:8, ganun. Pagbibigyan natin sila.
Ganun din sa 382, ang high priest, huwag niyang i-defile ang sarili niya sa mga patay, namatay. Kahit pa kamag-anak niya, Leviticus 21:11. No? Tapos ang high priest, hindi rin pwede siya pumunta na sa isang bubong na may namatay. Leviticus 21:11 din. Hindi pwede. No? Madi-defile siya. Ang high priest hindi pwede magpakasal sa hindi virgin. No? O dapat virgin lang. Leviticus 21:13. Katulad din ng mga priest. Ano? Ang high priest hindi rin pwede magpakasal sa isang widow. Kasi ang widow po, hindi na rin po siya virgin. Ano? That's self-explanatory. Leviticus 21:14. So may mga certain commandment para sa mga priest kasi talagang mataas ang kanilang I would say requirement. Kaya hindi basta-basta. Hindi ito para sa lahat. Ano? Sinasabi rin dito na hindi pwede makipag-cohabit ang isang widow sa high priest. Ano? Kahit hindi kasal. Dahil mapoprofane yung high priest. Leviticus 21:15. Ano? Hindi pwede magsama just for companionship. No? Pag sa high priest. Na ang 387 naman, ang person with a physical blemish shall not serve in the sanctuary. Leviticus 21:17. So hindi pwedeng mag-serve ang isang priest o ang isang Levite kung meron siyang kapansanan. May pilay siya, bulag siya, bingi, ganun. Hindi po ito parang pag-set aside sa mga may kapansanan. Meron po silang role. Hindi sila nire-require ng Panginoon to serve. Meron silang ibang role. Paano kung gusto mag-serve? Hindi po lahat pwede kung anong gusto natin gawin. Katulad din po ng mga hindi lahat pwede maging basketball player, hindi lahat pwede maging military, hindi po lahat pwedeng maging public official. May mga certain roles lang po tayo, no? Na within sa limit ng kakakayanan natin. So, katulad din ng halimbawa, ang PP, hindi siya pwedeng sa call center. Mahirap 'di ba? Or ang bingi, hindi rin pwede. Meron silang ibang role. Hindi natin sila dinidisregard or minamak dahil may kakulangan sila. Yan ano ng Panginoon, gifted na sa kanila yan. Para ma-preserve sila sa kasalanan. Actually, yung it's an old song sa Pilipinas, ano, yung bulag, pipi at bingi. It happened to them dahil ni-reserve sila ng Panginoon for a purpose para hindi sila magkasala. At actually, ano na sila parang sure ng kanilang salvation dahil wala silang kasalanan. Hindi sila involved sa mga bagay-bagay. So, yung mga ano sila dito, maybe may kakulangan sila dito sa mundo, pero ang eternity, ang eternal habitation is reserved for them. Kaya dito medyo disadvantage sila, pero sa eternal situation, sila ang nauuna, sila yung priority, kasi sila yung mga innocent, no? Katulad din ng mga bata, sila yung mga innocent. So hindi natin sila dapat imak, hindi, pero the Lord is merciful sa kanila. Ang judgment nila is hindi katulad ng judgment ng regular na tao. So ngayon, sinasabi ng Panginoon na ang pwede lang sa kanya mag-serve yung mga kumpleto. Kasi may mga certain lang siyang taong pinili. Maski kumpleto, hindi ka pa rin pwede mag-serve kung hindi ka Levite o hindi ka priest. No? That's the reality. Hindi lahat ng tao pwedeng kung anong gusto niyang gawin. Hindi lahat pwede maging presidente, hindi pwede lahat maging kung anong gusto niyang gawin. Ano? Sa 391, sabi dito, yung unclean daw ay dapat ipadala sa outside the camp. So, may sanctuary sila may place sila. Ito yung mga sa Numbers 5:2. Ito yung quarantine Actually, ginagawa natin to nung araw, kaya hindi sila nagkahawan dahil pag may sakit ang isang tao, yung tinatawag nilang leprosy, pero yung leprosy is a general term ng skin disease. Not necessarily na leprosy siya. It's just a terminology, So, naka-quarantine sila for 14 days. Biblical po yan Kaya ngayon pa lang, after 3,500 years, ngayon pa lang natin nare-realize yan,
dahil may pandemic. Pero noon pa yan, inuutos na sa kanila, no? Tapos sa 392, ang mga priest na unclean shall not enter the courtyard. Numbers 5, chapter 5, verse 2 to 3. Yung naging unclean, na nakatouch sila ng unclean body or dead body or ng animals o tao, or nahawakan sila ng babaeng merong may monthly period, mga ganon. Hindi ibig sabihin unclean sila, hindi ibig sabihin na makasalanan sila. It's just a ceremonial uncleanness. Pero kapag unclean sila at pumasok pa rin sila sa sanctuary, doon sila nagkakasala. Kasi yun ang violation. Hindi dahil sa naging unclean sila, kaya sila nagkasala. Wala silang kasalanan doon. Pero the moment na violate nila, unclean ka, tapos pumasok ka doon sa sanctuary, dinidefile mo ang sanctuary, doon ka nagkasala. So, we have to be careful with that. 392, ang priest na unclean, hindi rin siya pwedeng pumasok sa courtyard. Bali, halos related yan eh. Tapos, 393, ang mga anak o mga descendants ni Aaron shall bless Israel. Number 6:23, ito yung bless Aaronic benediction na nakikita natin kung naka-attend kayo ng service ng Light of Messiah, no? Yung inakanta natin yan, Yevarachach Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav-elecha v'yikonecha. Ganun yan. So, yan yung blessing na kinakanta rin natin. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and give you peace. Something like that. So, inutusan niya ang mga descendants ni Aaron na dapat i-bless ang Israel. Sa 394, sabi rito, to set aside a portion of a dough to a priest. Kasi ang mga Israelite, hindi naman kanin ng kanilang kinakain, kundi mga tinapay, So, dapat daw mag-set aside para kakainin ng priest. Kasi po ang tithing nung araw, ang tithing na tinuturo sa Bible ay pagkain, hindi po pera, hindi pagkain talaga. Kaya maski sa amin, sa congregation namin dito sa Light of Messiah, nagdadala tayo ng pagkain para kainin ng lahat. Ang 395, Levites shall not occupy themselves with the service that belongs to Aaron, sons of Aaron, or the sons of Aaron belonging to the Levites. So may kanya-kanyang role. Ayon yan sa Numbers 8:3. Yung mga descendants ni Aaron, dapat wag nilang gawin yung Levitical duties. Ang mga Levites naman, hindi rin nila pwedeng gawin ng priestly duties. So may mga kanya-kanyang role. So we have to stick sa roles ng bawat isa. Again, hindi siya salvation issue, pero kapag violate mo yan tas tinuro mo pa sa iba na i-violate din, nagiging salvation issue na tuloy. Kasi, rebellion na ang tawag doon. Tapos, ang 396, yung hindi descendant ni Aaron na male, hindi pwede mag-serve sa sanctuary. Numbers 18:4-7, Tapos, yung mga Levite, sa 397 shall serve the sanctuary, Numbers 18:23. So, yung mga Levites ay pwedeng mag-serve sa sanctuary. Ngayon, paano yan? Hindi na natin alam kung sino mga Levites. Actually, mga Israelite, alam nila kung sino ang Levites. Pero what if tayo nalahian din ng Levites? We don't know. May mga tao nagkiklaim na may Levitical lineage sila. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero, if ever man, then the Lord will know. Kasi pag nag-claim sila na Levite sila pero hindi, then they have a big problem. Ang pwede lang magbigay sa atin yan yung Panginoon, unless na nakita sila by DNA, na compare talaga. So that's an entirely different story, Another one ay yung 398. Sabi dito na dapat bigyan ng mga Levites ng cities to dwell, sa Numbers 35:2. Na dapat meron silang place to dwell. Sa bawat tribe, meron din sila. So, meron silang lugar. Tapos, sa 399, dapat wala daw sa tribe ni Levi ang kukuha ng territory. Parang may sarili silang tribe. Deuteronomy 18:1, So, hindi sila dapat bigyan. Pero, pwede silang bigyan ng portion sa bawat tribe, inside the tribe, Yung pang 400, none of the tribe of Levi shall take any share of the spoil at the conquest of the promised land. So, hindi sila pwedeng kumuha ng mga spoil galing sa war. Deuteronomy 18:1,
Itong mga ganitong commandments hindi na applicable sa atin, pero it's worth knowing, no? Kasi part pa rin siya ng commandments, no? And the sons of Aaron shall serve in the sanctuary in divisions. But on festivals, they all serve together. Deuteronomy 18:6 to 8. Katulad ng sabi ko kanina, ang mga tao, may 24 divisions. Ang tatay ni John the Baptist, si Zechariah, belong to the 8th division of Abijah. So ang counting po niyan ay simula sa Nisan 1, yung first month na biblical month, ano, Nisan 1. Tapos they serve 1 week yung first division, followed by another division. So hanggang pang-8. Tapos hanggang matapos ang 24, tas sa cycle yon. Kaya po merong twice in a year na 1 week sila. Tapos pag feast days like Passover, Unleavened Bread, yung Feast of Pentecost, yung Feast of Trumpet, Yom Kippur, and Sukkot, dapat sabay-sabay sila. So, ando doon sila lahat. So, in total, actually, nagsiserve sila ng 1 month in a year. Ng 1 month in a year. So, anyway, dito muna natin puputulin ang ating discussion, pang 401. And I hope and pray na meron tayong natutunan sa mga commandments na to. Shalom.